May mga araw talaga na parang may kamay na humihila sa'yo palayo sa kapahamakan. At kung hindi mo pa naririnig ang kwento ni Eking, ito ang chapter na magtatanong ka, swerte ba talaga siya o baka may nagbabantay sa kanya? Matapos siyang mailigtas muli mula sa tiyak na kamatayan, lumuwas si Tatay Eking papunta ng Maynila. Mas mataas daw kasi yung tsansa niyang makahanap ng trabaho doon. Kasama niya ang konduktor niya. Isang ordinaryong umaga. Fresh start, tahimik ang kalsada. Pero ang mga ordinaryong araw, minsan sila yung may pinaka-extraordinaryong mensahe. Habang nagmamaneho si Tatay Eking, may pumara na pasahero. Ang unang pasahero ng araw. Pero nang pipindutin na ni Tatay Eking ang pintuan ng bus, ayaw nito magbukas. As in, totally dead. Walang click, walang sound, walang galaw. Weird. Pero dahil hindi naman sila nakakalayo, bumalik na lang sila sa garahe. Pina-check nila ang brakes, engine, wiring, lahat ng pwedeng makaapekto ng pintuan. Sabi ng mekaniko, "Sir, maayos naman ang lahat. Walang problema." Kaya lumuwas na lang sila. Pero kung maayos ang lahat, bakit ayaw pa rin magbukas ng pinto? Sa pangalawang labas nila, may pumara ulit na pasahero. Pero tulad kanina, ayaw magbukas ng pinto. Si Tatay Eking naiinis na. Akala niya nananadya yung mekaniko. Baka tinamad gawin ang trabaho. Kaya bumalik na naman sila dun sa garahe. Pina-check ulit nila at ganun din ang sagot. Wala pong sira, perfect condition siya. So lumabas sila ng pangatlong beses. At sa pangatlong beses na ito, doon lumabas ang totoong dahilan. Hindi pa sila nakakalayo nang biglang bumigay ang brakes. As in totally failed. Walang preno. Buti na lang mabagal ang takbo nila. At buti na lang wala silang sakay. At mabuti na lang walang nasaktan. Imaginein mo kung may pasahero sila. Imaginein mo kung mabilis ang takbo nila. Isang maliit na downhill lang, wala na sana sila. Ngayon, ang pinakatanong dito, ano ba talaga ang dahilan kung bakit ayaw bumukas ng pintuan? 2 beses silang pinabalik, 2 beses silang pinatigil, 3 beses silang pinahinto nang hindi maintindihang aberya. Hindi ito simpleng sira, hindi rin ito pagkakamali. Hindi ito katamaran ng mekaniko. Ito ay paglilihis, pagliligtas, o baka naman babala. Dahil kung minsan ang mga bagay na hindi gumagana, sila yung pumipigil sa'yo para hindi ka tuluyang masaktan. Para kay Eking, ito na ba ang huling beses na ililigtas siya? Kung gusto mo pang makarinig ng mga kakaibang kwento tulad ng kwento ni Tatay Eking at sa mga hiwaga sa likod ng mga ordinaryong araw, i-comment mo sa baba. Gusto ko pa ng part 3. At kung trip mo naman yung mga ganitong klaseng stories, mga dark tales, folklore at mga kwentong may halong hiwaga, don't forget to subscribe. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Eking. May nangyari pang mas malala pagkatapos nito. Pag-usapan natin yan sa part 3. Bye for now.